Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at muli sama-sama po tayo magpuri at umawit sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang anak natin na lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, nagtingan ng talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay hindi makontento. Sumasamba sa'yo, sakat sa kara ng kasiyahan. Tunay na nagdaraman ko. Ay di makontento, sumasamba sa'yo, sagat sa kara ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento, sumasamba sa'yo, sagat sa kara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Pagkasako
Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw ang laban. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nakilang at tapat sa dalangin mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, patuloy na kami mananatili, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Yes, God. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Sa'yo na
sa iyong biyaya, Lord, sa iyong kahabagan na walang katapusan kailanman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your amazing love, Lord. Help us, Lord, to do your will, O Lord Jesus. Not our will, Panginoon, kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Lord, for your amazing love, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Speak to us, my King. Speak to us, O Lord. Patuloy na tulungan mo kami to have always the mind of Christ, to have a disciplined mind, O Lord. We are longing for your presence, for your power, Panginoon. Naririto po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo ng buong puso at magpapakumbaba. Give us and help us, Lord, to humble ourselves before you and have a teachable spirit for us to be able to grow and mature and prepared for the kingdom use, Lord. In good or bad, ups and downs, makita namin ang opportunity na mag-grow sa bawat sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. At sa aming pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos, matutunan namin ang mag-cultivate at makuha namin ang mga dapat naming matutuhan upang lumawak ang aming paglago at maipasa namin to, Lord, sa aming mga nasasakupan, Panginoon. Patuloy, Lord, na mangusap ka sa bawat isa. Here we are, O Lord, listening to your word. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, kami ay nagtitiwala. Lahat ay posible sa iyo at walang mahirap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ay tinataas namin at ibinabalik sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Mag-iusap ka sa bawat isa. Amen, amen, and amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Micah at ako po ang mag-share ngayong araw. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa bawat isa na narito, Lord. Patuloy, Lord, na nagkukumit, nagisiksing sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa oras po na binigay niyo sa amin, Lord, upang makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo, Lord. Patuloy, Lord, na ihanda niyo po, Lord, ang aming mga tenga, puso at isipan, Lord, upang matanggap, Lord, ang salita ninyo, Lord, sa araw ito. Maraming salamat po, Lord. Kayo pang patuloy, Lord, na maitaas sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ngayong araw po, tatalakayin po natin is yung Walk With Me po ng Victory Church na diniscuss po sa amin ni Elder Jump sa Bible study po. So, summary lang po ito kasi medyo mahaba po siya. So, dito po sa number 1, sa follow Him together. So, sabi po sa Luke 5:10 to 11, "And Jesus said to Simon, 'Do not be afraid. From now on you will be catching men.' And when they had brought their boats to land, they left everything and followed them." So, sinasabi nga po, 'di ba, na hindi po madali ang pagiging Christian. Hindi naman po sinabi ng Lord na kapag tinanggap natin siya is mawawala na po lahat ng problema natin. Pero nandun po nakasama natin ang Lord sa lahat po ng struggles natin. So, habang nandito po tayo sa mundo, makakaranas pa rin po tayo ng mga trials, mga tough battles sa buhay natin, sa pamilya, sa trabaho, or kahit po sa school. So, kaya po may mga time na matatempt po tayo talaga na umattend lang ng church pero hindi magiging involved sa ministry or sa mga activities. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging disciple of Christ? Paano po nakakaapekto ito sa buhay natin at paano po siya nakakaapekto sa relationships natin? So ngayong araw po na ito, tingnan po natin yung buhay ng mga disciples ni Jesus at ang relationships po nila mismo kay Jesus at sa community as Jesus set them apart and called them to follow Him. So what does it mean to follow Jesus and walk with Him? So, number 1 po, discipleship starts with Jesus calling us to Himself. So, sabi po sa Luke 5:10, "And Jesus said to Simon, 'Do not be afraid, from now on you will be catching men.'" So, si Simon po, or also known as Peter, pati po yung other disciples had probably heard about Jesus and the miracles He had done.
So, naniwala po sila na si Jesus ang promised Messiah, the Holy One of God. So, sabi nga po dito, what a unique privilege it was to be approached by Jesus as he was going about his ministry. Na pagtapos nilang makapamingwit po ng maraming isda, in-invite sila ni Jesus to follow him at mag-take part sa kanyang ministry. So, ito po yung chance nila Peter upang makilala si Jesus, kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin, and to see how the promise of God could be fulfilled in Jesus. So, personal po silang in-invite ni Jesus at yung iba po sa kanila, sa mga na-encounter po ni Jesus, ay handpick na maging apostles ni Jesus. So, sabi po, in the same way, our call to be Jesus' disciples is a call for us to be in a relationship with Jesus. So, i-recall po natin yung time na Jesus called us to Himself. So, marirecall po ba natin? So, ano po ba yung dahilan kung bakit tayo nag-decide to follow Jesus? So, kayo na lang po makakasagot. So, sa number 2 po, following Jesus means valuing Him above everything else. So, sa Luke 5:11, sabi po dito, and when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him. So, yung pag-respond po ng mga disciples o yung si Simon or si Peter po, ang unang response po ni Peter dun sa invitation ni Jesus is hindi po siya nag-hesitate. So, sabi po, di ba dito, they left everything and followed Him. So, hinighlight din po sa ibang chapter at saka ibang verse po, dito po sa Matthew 4:20, hinighlight po na they immediately left their boats to follow Him. So, kung iisipin po natin, parang ang illogical po na parang bitawan po lahat agad para po i-follow si Jesus. Kasi, yung fishing po sa kanila kay Peter, parang yun na po yung hanap buhay nila eh. Parang, yun po yung kabuhayan nila, yun po yung source of income nila, yun din po yung source of food nila. So, parang pag-iisipin po sa mindset ng tao na ang illogical po na bitawan mo lahat ng para makakapag-sustain sa'yo para i-follow yung isang tao. Pero sabi nga po dito, but at Jesus' word, they left everything else. So pagkasabi pa lang po ni Jesus na bitawan nila lahat at sundan siya, ginawa po agad ni Peter yun. So, they saw and focused not on what they could lose, but on who they would gain. So, everything else in light of Jesus, yung mga desires po natin, our needs, pales in comparison. Following Jesus isn't easy, but He is worth it. So, ano po ba yung sinasabi sa Luke 18:28-30? Sabi po dito, Peter said to Him, "We have left all we had to follow you. Truly I tell you," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life." So, ayun po. Sinasabi naman po ni Jesus dito na sino po ba yung pinitawan yung mga ari-arian niya na nalugi pa siya nung sinundan niya si Jesus? Meron po ba? Kayo po ba ganun po ba? O may nag-gain, mas marami pa po kayong nag-gain nung nag-decide po kayo to follow Jesus? Kaya na lang po makakasagot ulit. So, number 3 po, we follow Jesus in community. So, sabi po sa Luke 5:11, and when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him. So, yung invitation po ni Jesus nung time na yon kay Peter at nung sa kasama niya is parang personal po siya kung iisipin natin sa time na yon. Pero it was also clearly communal or sa community din po. So throughout Jesus' ministry with the disciples, they were following Him together and doing things together. Their journey with Jesus was lived out in community. So nakikita po ng mga disciples, hindi lang po sila Peter nung time na nandun po sa bangka, kundi lahat po ng disciples and followers po ni Jesus. Nakikita po nila kung paano po mag-interact si Jesus sa isa't isa. Ganun din po sa journey nila, nakasama po sila si Jesus. So, even po yung lessons na tinuturo po sa kanila ni Jesus, hindi po merong personal, pero
mostly po, shared experience po yung natututunan din po nila. So, following Jesus is a shared journey with others. So, gaano po ba siya katotoo sa buhay natin? May mga natutunan na po ba tayo na mga lessons sa ating mga co-believers, sa mga ating churchmate, sa ating mga accountability partners, mga leaders po sa church. As a community, may mga natutunan na po ba tayo sa iba? So, dito naman po, number 2, life together. So, dito po sa Luke 17:3-5, sabi po, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. The apostles said to the Lord, increase our faith. So, sabi nga po dito, discipleship is meant to be a shared journey with others. So, God sets us apart in community, pero po ang relationships are messy. So, sa relationships po natin, syempre po may mga iba't ibang backgrounds sa mga tao, personalities, mga preferences na hindi po magiging ganun kadali yung relationships at pakikisama po sa ibang tao. So, sa pagkakaiba-iba natin, kailangan po na matuto po tayo kung paano po nag-interact si Jesus sa mga disciples, ganun din po sa mga na-encounter niya na tao sa araw-araw. So, sabi po dito, it seems to be easier to just walk this life alone, but God did not design us that way. We need each other to survive and thrive in life and in our calling. So, sinasabi nga po dito na hindi lang po tayo na-save or nabuhay dito sa mundo para lang po sa sarili natin. So, importante po na meron po tayong community, tulad po ng sa church, sa mga Bible study groups natin, sa mga group po ng mga nanay, mga tatay, sa mga kabataan. So, importante din po yung fellowship na sinasabi para po sa discipleship. So, how are we to live as a community? As the disciples follow Jesus, their differences and the many obstacles they faced proved to be a challenge. So, ngayong araw po, let's look at one of the lessons Jesus taught about how they were to walk with one another. So, dito po sa number 1, in our relationships, we have a responsibility to look out for one another. So, sabi po sa Luke 17:3, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. So, sa Tagalog naman po sa Lucas 17:3, kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung magsisi siya, patawarin. So, kaya po ba natin yon? Yung kahit paulit-ulit po na nagkakasala sa atin, ang ibang tao, mapapatawad po ba natin sila ng paulit-ulit din po? Gaya po ng sinasabi dito sa verse na to. So, because we value one another, we must not let each other fall into sin or in the wrong direction. Jesus urged his disciples to pay attention to each other, to take care of one another, and to look out for one another in love. As a community set apart by God, this is our duty and commitment. So, hindi po siya optional. Yung pag-look out po natin sa ibang kapatiran po natin. So, ito po yung isa sa parang tinuro din po sa amin sa youth group namin is yung magkaroon po kami ng accountability partner. Yun po yung kasama nyo sa parang mag-grow sa relationship with God and sa community din po. So, parang yung accountability partners po, parang ito po, kung may kasalanan po kayo, i-rebuke ka niya. Kung may kasalanan naman siya, i-rebuke mo rin siya. So, parang accountable po kayo sa isa't isa na hindi kayo magkasala ng kahit hindi sinasadya. So, isa po yun sa duty and commitment natin as a follower of Christ. So, kailangan po i-value natin ang isa't isa, hindi lang po yung sarili natin. So, number 2 po,
in our relationships, we have a responsibility to rebuke those who sin. So, dito po, tulad nga po ng sinabi natin kanina, is sa accountability partners po, yun kapag nagkasala po kayo, meron po kayong partner na magsasaway po sa inyo. So, yung una po is look out for one another. Tapos yung pangalawa po is rebuke those who sin. Sabi po dito, when sin happens, it is our heart for those in our community to be restored to the Lord. So, tuwing nangyayari ang pagkakasala, ang gusto natin ay maibalik sa Diyos ang mga kasama sa ating komunidad. So, kaya po ba natin magpatawad ng ibang tao? Kahit maliit man or malaki po yung kasalanan sa atin. Ayun po yung mahirap. Yung forgiveness at yung magkaroon po tayo ng desire na ma-restore po siya sa Lord at sa community natin. So, Jesus urged His disciples to rebuke the brother who sins and to forgive him when he repents. The goal is to restore the person to Christ, not to condemn. So, lagi nga pong sinasabi sa atin, di ba, is hate the sin, not the sinner. So, mahirap po magpatawad, lalo na po kung malaki po yung pagkakasala sa atin or kahit sa community man po. So, ayun po yung isa pong lesson or challenge po sa atin ng Lord na habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, na mag-forgive po tayo as Christ forgives us. So, ang goal po natin is to restore a person, hindi po to condemn. So, pero si Jesus po ang magre-restore, hindi po tayo. Ginagamit lang po tayo ni Jesus upang mailapit po natin yung mga kapatiran po natin sa Lord, hindi po tayo yung magta-transform po sa kanila. So, number 3 po, in our relationships, we have a responsibility to, number 3, forgive those who sin against us. So, sabi po dito sa Luke 17:4, and if he sins against you 7 times in the day, and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Lucas 17:4 po dito sa Tagalog po. Kahit 7 beses pa siya magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. Hirap po yan. So, sabi po dito, walking with others will be hard, which is why love and forgiveness are necessary, even when we have to do it again and again and again. So, ayun nga po, sinasabi po dito na yung journey po natin dito sa lupa, kasama po ang ibang tao, hindi po siya madali. Tulad nga po ng sinabi natin kanina, meron po tayong iba't ibang background, iba't ibang personality. So, hindi po sa lahat ng panahon magkakasundo-sundo po tayo. So, may mga time po talaga na magkakaroon ng arguments, magkakaroon ng issues sa isa't isa. Pero, kaya nga po tinuturo sa atin yung love and forgiveness sa ating mga kapatiran sa community. Kahit po nagkasala sa atin paulit-ulit din po natin silang i-forgive. So, sabi po dito, as a community set apart by God, He has called us together for His purpose. So, ayun nga po, gaya po ng nabanggit natin kanina, hindi nga po tayo nabuhay dito para sa sarili po natin. So, may purpose din po ang Lord sa community natin, sa mga kapatiran po natin as a group. So, sabi po, He has called us together for His purpose. So, if we are to grow in our community, we should prioritize restoring one another, forgiving each other, letting go of our hurts and pains, humbly receiving correction, and pursuing reconciliation as necessary. So, dito nga po, kung gusto natin mag-grow sa community natin, halimbawa po sa church or sa Bible study groups natin or sa groups po natin sa church, kailangan po i-prioritize po natin yung pag-restore po ng isa't isa na makabalik po sa Lord after po magkasala at mapatawad po natin at ang isa't isa. So, ayun po, sabi, letting go of our hurts and pains, humbly receiving correction. So, isa po doon sa inuutos sa atin ng Lord na
mag-receive po tayo ng correction sa ating mga accountability partners or ang ating groups. So, para ma-restore po tayo. So, ano po ba yung sinasabi sa Colossians 3:13? So, sabi po dito, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. So, sa Tagalog naman po, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, meron po ba tayong mga hindi pa po napapatawad sa ating mga relationships, sa church, sa school, sa pamilya? Kayo na po ang makakasagot. At ano po ba yung dapat natin gawin? Gaya po nung sinabi dito sa number 3. So, dito po sa point number 3, next po is on mission together. So, sabi po sa Luke 24:44-45. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, and the prophets, and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. So, sa time po na to, yung disciples po, they had been walking with Jesus for 3 years. So, marami na po silang nakitang miracles and many people getting saved. So, pero po, may time po na naaresto po si Jesus and then namatay. And then, na-resurrect po. So, ayun po yung journey po nung mga disciples. So, sabi po, Jesus had come as was prophesied in Scripture and fulfilled all that the Father had planned in order to save humanity. But since Jesus would now be ascending into heaven, the question was, would the disciples continue their ministry? So, dito po sa point number 3, we can learn from Jesus' last word to Peter and the other disciples about how they would continue their discipleship journey and stay on mission together. So, number 1 po is, we are recipients of God's grace. So, sa Luke 24:45-46, sabi po, "Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead." So, sabi po, today believers have received and witnessed this or yung God's grace po in our lives and in those we journey with. So, how has receiving grace changed our lives? So, after po ma-resurrect ni Jesus at mag-ascend po sa heaven, so, natira na lang po yung mga disciples. So, as followers of Jesus, yung mga disciples po, sila po yung mga unang recipients po of Jesus' ministry. So, lahat po ng teachings, yung forgiveness, lahat po ng miracles, lahat po yun, ang naging recipients po nung una is yung mga disciples. So, after 3 years po, now their minds were opened by Him so they could finally see and realize all Jesus said to them had come to pass. The salvation of humanity is here and they are first-hand witnesses of this saving grace. Ngayon po, as believers po na nakatanggap po ng grace ng Lord, ng teachings, ng forgiveness, and kahit po yung miracles ng Lord, ano po ba yung ginagawa natin para po maging witness po tayo ng grace na to or ma-share po natin tong magandang balita po na to sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase, sa ating pamilya. So, ano po yung ginagawa natin sa grace po na binigay sa atin. So, at paano po itong grace na to nakapagpabago po ng buhay natin. So, number 2 naman po, we are messengers of God's grace. Kanina po ay we are recipients of God's grace. Ngayon po, messengers of God's grace. So, sabi po sa Luke 24:47-48, "And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things."
So, we who have been forgiven, reconciled to Him, and restored, have been given this special privilege to extend this grace to others. So, sabi po dito, more than receiving His grace, the disciples were called to proclaim who Jesus is and what He has done for, in, and through them. So, kapareho po ng mga disciples. So, isa po sa mission natin is yung pag-extend po ng grace na binigay sa atin ng Lord. Ganun din po sa magandang balita po na na-receive po natin. So, kasama po doon yung sinasabi nga po dito kung sino po si Jesus, kung ano po yung mga nagawa niya sa ibang tao, kung ano po yung mga nagawa niya sa ating buhay, at kung ano po yung mga ginagawa niya in us and through us. So, tayo po, pinatawad na po tayo ng Lord, nakapag-reconcile na rin po tayo sa Lord, at na-restore na po tayo dahil po sa special privilege po na mag-extend po tayo ng grace to others. So, ano po ba yung ginagawa natin para ma-extend po yung grace na binigay sa atin ng Lord? So, we do not do this not merely out of obligation, but because the love of Christ compels us to share who He is to those we love and care about, and even to the rest of the world. So, sabi po dito na hindi dapat maging obligasyon, parang hindi po siya dapat maging obligasyon sa atin na mag-share ng Word of God. So, dapat kung na-receive na natin siya at nakikita po natin na gumagalaw ang Diyos sa atin, hindi po ba dapat out of love ma-share natin or ma-extend po natin itong grace sa ibang tao? So, sino na po ba yung mga na-sharean natin ng message of God? So, paano po ba natin ito gagawin kung hindi pa po tayo nakakapag-share? At ano po yung mga hadlang kung bakit hindi pa po tayo nakakapag-share sa ibang tao? Kayo na po ulit makakasagot niyan. So, last po, number 3, we are sent with the presence of the Holy Spirit. Sabi po dito sa Luke 24:49, "And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." So, through the Holy Spirit's presence in our lives, we are able to be His messengers and witnesses to the world. So, ang last words po ni Jesus sa mga disciples niya before He ascended to heaven is yung hindi na po siya makakapaglakad or magkakaroon ng journey with them physically po, kasi nga po pupunta na po siya sa langit ulit. So, He was sending the Holy Spirit, the promise of the Father, to be with His disciples as they continue His ministry. Ito rin po yung isang dahilan. Yung Holy Spirit po, yung nakapagbukas po ng mga mata ng mga disciples para maintindihan po nila lahat po ng sinabi ni Jesus nung mga time po na hindi pa po nila naiintindihan lahat ng lessons po na tinuturo sa kanila ni Jesus. So, isang halimbawa po ng kung paano po nag-work ang Holy Spirit sa atin is pinapaintindi po ng Holy Spirit sa atin yung mga lesson po na hindi po natin naiintindihan nung mga time na hindi pa po natin kilala ang Lord. So, sabi po dito, the Holy Spirit dwells in the people that God set apart for Himself as our assurance and empowerment in doing the mission He called us to do together. So, through the Holy Spirit's presence in our lives, we are able to be His messengers and witnesses to the world. So, ang Holy Spirit po ang tumutulong po sa atin para makapag-share po tayo sa iba at para makita po ng ibang tao kung paano po gumagalaw ang Lord sa buhay natin. So, ayun lang po ang ating message po ngayong linggo. So, patuloy po natin na pag-aralan po itong Walk With Me na series po. Available naman po siya sa internet. So, mas maganda po kung kayo rin po yung makapagbasa nito. Pero, summary lang po yung sinare ko ngayong araw. So, pag-isipan po natin yung mga tanong po na natanong po natin kanina. At patuloy po na mas mag-grow po tayo sa relationship natin sa Lord, ganun din po sa community. So, maraming salamat po at magandang umaga.